Nakakabaliw naman tong aming weekend episode na to kasi nga may bukol na, may itlog pa. Dahil dyan, ito po si Alwin Ignacio, The Diva That You Love. Kasama ko ang aking kaibigang Bonggang-Bongga. Nancy Bongga. Ito po ang The TT Show, ang tarihan at talakihin showbiz edition. And of course, welcome to our episode 5. At sa aming episode 5, buong puso po namin pinapasalamatan ang aming 9,900 plus subscribers. Konting-konti na lang. Konting-konti na lang. Ma-achieve na po namin ang aming 10,000 organic subscribers and beyond. Correct. At para nga ma-inspire kayo, nagawin kaming 10,000 subscribers and beyond. Pag-uusapan natin na pinaka-pag-uusapan ng lahat. Ay, pinag-uusapan ba? Yes. Lalong-lalo na ng sangkabikihan. Dahil isang si Jameson Blake, talaga naman tinatanong ng buong bayan. Siya nga ba ay ang pwedeng tawagin na Millennial Bukol King? Kaibigan Glenn, nakita mo na ba ang kanyang bagong paandar sa kanyang social media kung saan ang tanging saplot lang ni Jameson ay underwear? How did you find it? Sexy naman talaga siya. I mean, kumbaga, maganda yung hubog ng katawan niya kasi bago pa syempre itong kanyang bench pictorial, nagpaganda na siya ng katawan para sa Star Magic Hot Summer 2024. So, doon pa lang gumanda na yung katawan niya. Doon pa lang sa sa Padjak Princess kita na yung kanyang magandang katawan. At ngayon nga syempre iba pagka pictorial ng bench. At inaabangan na nga daw ang billboard niya. Ang tanong, nananalig ka ba na pwede siyang tagurin ang Millennial Bukol King? Parang wala naman ako masyadong nakitang bukol sa picture. Parang minagic masyado. Kasi, hindi, actually, hindi nga minagic kasi hindi siya hindi talaga masabi yung word. Hindi, kasi sa ibang pictorial kasi, sabihin na natin na medyo semi-erect or erected yung di ba? Kaya talagang bumubukol. Ang pagkalalaki. Oo, hindi ganun kabuhay. Sabi nga ng may isang netizen nga nagsabi na daw yung kanyang bukol daw ay 9 PM. Kasi nakapaling. Sa 9. 9 PM! I-cite nyo. Subukan nyo i-zoom. Sa tingin mo ba itong klaseng endorsement malaki ang matutulong sa karera ni Jameson? Oo naman. Kasi kumbaga, nakikita na rin naman natin siya kumbaga nakikitaan natin siya ng potential as a leading man. Ito, kumbaga, added rin sa kanya, yung sa kanyang sexuality, yes. 'di ba? Yung added pagnanasa points for him. 'di ba? Yung kanyang manhood may level up ganon, 'di ba? Sa tingin mo ba talagang palong-palo ang kanyang palo-palo? Marami naman nagsabi dun sa nung pinost naman niya sa kanyang social media marami naman nagsabi na sarap, yummy. Yummy. Ganun talaga. Ayoko na lang sabihin yung ibang salita dahil medyo censored. Saka parang hindi bagay sa imahe mo. Oo nga. Hindi bagay daw. Baka mapaganon ako. Sa tingin mo ba yung kay Jameson, pinkish? Nag-isip daw talaga ako. Pwede naman kasi yung kanyang kanyang jutong, di ba? Ang kanyang nipples. Oo, pinkish naman. Kasi tisoy siya. Oo, di ba? Di ba? Pero meron raw kakabugito kay Jameson Blake Sino ba yan? Isang pageant contestant. Tago natin sa pangalang Sandro Sales. Ang taray. Bakit naman? Kasi no actual press conference, kung saan rumarampa tong si Sandro, nasuot lamang ay puting underwear. May Talagang hindi ko alam kung sinasadya niya o kinadya niya. Yung isang betlog niya nakita.
May pa gano'n? Oo, talagang parang, I'm not sure kung it was a underwear malfunction or talagang sinadya niya or talagang sadyang malaki Oo ang nga, na kanyang hindi kinaya nung anong hindi skimpy hindi underwear. kinain skimpy underwear ang Oo. kanyang bayag. Kaya Oh my God. biglang ayun, nakita mo talaga doon na parang kumakalembang-kalembang. OMG. Oh, anong reaction niya doon? Walang reaction talaga ng press. Habang lumarapat siya gano'n. Talagang, walang makapagsabi na, huy, teka sandali. Di ba parang, kasi, Pero syempre press con yun. May Q&A. Natanong siya walang about nagtanong. that. Walang, Talaga? lahat ng mga diwata at sirena ng Diyos press ko naman. kami ang nahiya. Opportunity na yun eh. Gusto naming malaman kung kamusta naman itlog na maalat mo. Nakita nyo na at lahat, hindi nyo pati na. Walang nakapag-alam. Pero, kung ako nandun, charing. ay, kaya. Parang gusto nga malaman naman at, ay, so itlog lang kaya ang malaki sa kanya. Ay! Kasi talagang, di ba, nakakaloka. Di ba si Jameson Blake, bukol ki. Si Sandro naman, ay, betlog ki. Ay! Alam mo itong mga binatang to ngayon? Diyos ko naman. Iba mga pinaggagawa sa mga buhay nila. Eh kung ikagaganda naman ang karir nila yan eh. Why not? Chalk not, Oo di ba? nga. If I remember it right, nung kabataan natin, di ba? Si Anton Bernardo, di ba? Tinaguraan nung araw, pubic hair king. Oo. At saka Di ba? Dahil yung mga pictorial niya, Oo. nakababa yung garter ng kanyang underwear, Oo. kitang-kita ang kanyang malagong pubic hair. At saka parang talong king. Di ba? May isang pictorial siya, parang puro talong yata. Ang nakapatong. Alam mo, namimiss ko yung mga pictorial. Oo, kasi Wala diba, nang gumagawa ng ganyan ngayon. Oo, Ang mga correct. pictorial ganyan, parang mga pang Jameson Blake. Diba, ang formal forma. Yung lahat ng prutas na ilagay na dun sa harapan. May papakwan, papaya, may saging, pamilon, syempre. saging, di ba? At minsan nga ay pumupunta sa mga likuran at para itakip ang dahon ng gabi. Those were happy days, Correct, indeed. oo. At dahil happy days, but eto na muna tayo sa ating mga letter senders. Correct. Ako muna, kaibigan Glenn, Oo. kasi smorgasbord to. Galing sa iba't ibang bansa. Oo nga, Babatiin nakakatuwa. namin una si Alice Lopez. Happy Sunday po, Madam Alwin and Glenn. Kim Pao po from Geneva, Switzerland. At ito pa, si Rosemary Hindi yan Geneva Cruz, ha? Oo. Si Rosemary Di Posipil from Italy. Hindi ko lang alam kung ikaw ay sa Milan o sa Rome, pero hi, Rosemary. At ito si Lynette Oberes, Alwin and Glenn, we are watching you from Chicago, Illinois, USA. O, di ba? Ang mga organic subscribers namin, international. Thank you Ito po. na. Basa kaibigan Glenn. Ayan, galing kay Zen at 16. Natatawa ako, promise. Ba't siya natatawa? So, Zen, saan ka nakatawa? Nakatawa ka ba dahil sinabi namin na meron isang grupo doon na hindi ko kakilala? O nakakatawa ka ba dahil super good vibes naman kami talaga ng kaibigang bonggang-bongga? Baka natatawa siya sa ating mga hiritan dito. Hiritan dito. I'm sure tawan-tawa ka lalo ngayon kasi pinag-uusapan namin bayag at betlo. Ay, my God! At eto naman, kay Andy Calsam, Alwin and Glenn. I like both of you. I will like you too. We like you too, Andy. We like you too, Salamat. Andy. Maraming salamat. At ito na, kaibigan Glenn. Ayan, galing kay Felipa Ortiz. Present though I'm late. God bless and more power to your show. Sabi nga po ay it's better late than never. Yes. Salamat po. Maraming salamat, Miss Felipa, sa panonood at syempre papag-subscribe. Ito ang tanong. After Jameson Blake, kaibigan Glenn, sino ang gusto mo sa mga young actors now or sa mga actors na tama na ang edad na mag-underwear commercial? Or underwear pictorial? Gusto ko, si Ruru Madrid. Si Ruru Madrid. Oo, tapos si Joao Constancia. Si Joao. Ako naman, ang gusto ko si JM de Guzman. Kasi parang feeling ko, lalaki-lalaki si JM, di ba? Saka, yung bulto niya, Pinoy na Pinoy. Kyle Echari. Si diba? Kyle, Tall, brown, and really sexy. At syempre pa si Ron Angeles. There's something about Ron Angeles na Pinoy na Pinoy, pero ang sexy-sexy.
Saka ang ganda rin ang katawan niya talaga. Di ba? So sana itong mga binatang ito, itong mga binatang artistang ito, sa tamang panahon, makipaglaban ng bukulan. Agawin ang Millennial Bukol King title kay Jameson Blake. Dahil dyan, ito po si Alwin Ignacio, the Diva that you love. Kasama ko ang aking kaibigang bonggang-bongga. Lency Bongga! Ito po ang The TT Show, ang Tarya na Talakayan Showbiz Edition.